Ano nga ba ang tinatawag na rabbit barbering? So alamin kung bakit nagkakaroon ng pagkakalbo ng ating alagang rabbit. Please follow my Facebook page, subscribe to my YouTube channel, Rabbiterong Accountant TV. Happy breeding mga kabackyard! Good day mga ka-backyard. Andito ulit tayo sa ating munting rabbitan. Ayan, meron tayong gustong i-share sa inyo regarding sa tinatawag na barbering. O ayan, rabbit barbering. So, ayan, meron tayong isang rabbit dito. Gusto kong i-share sa inyo ang experience ko regarding sa rabbit barbering. So, but before that, syempre, intro muna tayo. Let's go! Ayan mga ka-backyard, ito yung ating mga alaga. Kukunti na lang sila ngayon. Hindi gaya ng dati na sobrang dami nila. Ayan, konti-konti na lang. Tapos ito, yung gusto kong i-share sa inyo mga ka-backyard. Actually gumawa ako ng vlog regarding dito dati. Ang naisip ko kasi is naging cause ng pagkalbo nito ay yung tinatawag na molting. Ayan. So hindi po yun yung cause. So ang cause po nito ay yung tinatawag na rabbit barbering. Kasi nung gumagawa ako ng video regarding sa ganito, nakita ko yung cause mga ka-backyard. Ang cause nito ay etong katabi niya. Ayan. So ito yung may sala kung bakit nakalbo. Ito. So rabbit barbering ang tawag doon sa isang behavior ng ating alagang rabbit wherein yung sarili nila or yung kasama nila ay kinakain yung balahibo ng kasama nila. Kaya ang pinaka-advice po na gawin kapag may experience kayo na ganito is dapat hiwa-hiwalay ng kulungan. So tama naman yung ginawa natin, hiwa-hiwalay, pero ito yung negative side ng steel matting mga ka-backyard kasi sobrang luwang. Ayan, sobrang luwang po ng kanyang space. Ayan, so mga 2 inches po siguro yung luwang nito. So wherein ang nangyari, itong kabila nating rabbit kinakain yung balahibo or naging naging bad habit na nung ating isang rabbit ang pagkain. Ayan, tignan nyo. Yan yung may sala. Ayan, kinakain nyo. Diba? Kitang-kita nyo naman po yung bad behavior ng ating isang alagang rabbit. Kaya ikaw ang may sala. Kinakain mo pala yung balahibo ng katabi mo. Ayan, so yun yung pinaka-advisable. Kaya ang gawin is dapat hiwa-hiwalay talaga. Ang problema, yun nga, masyadong malaki. So ang gagawin natin dito, lalagay tayo dito ng divider nila. It's either plywood or papatungan natin ng screen na ganito mga backyard. So yun yung pinaka solusyon natin dito. And then so sa mga nagtatanong regarding sa naka-experience ng ganito, harap ka dito bro. Ayan, naka-experience na ng ganito, kung magkakasama sa kulungan yung inyong mga alaga, ayan, advisable kapag nasa 3 months or 2 months, dapat hiwa-hiwalay na para maiwasan natin yung ganito na behavior na mangyari sa ating alagang rabbit. Although tutubo din naman ito mga ka-backyard. Ayan, yun nga lang, syempre stress din ito kasi stress sa ating alaga, medyo masakit din sa kanila. Ikaw ba naman ang, di ba, kainin yung balahibo? So yun yung gusto kong i-share sa inyo mga ka-backyard. Kaya kung may rabbit kayo na ganito, so mapansin nyo, possible na ito na yung naging dahilan. Meron siyang kasamahan na pilyo. Ayan, yung pilyo natin na mother dog. So kinakain niya yung ayan, yung balahibo ng kanyang katabi. So yun lamang yung gusto kong i-share sa inyo mga ka-backyard, na way na-enlighten, na yun, ano ba yun? Naintindihan nyo po yung gusto kong i-share sa inyo mga backyard.
regarding dito. So again, happy breeding mga ka-backyard.